masama ang pumatay, pero okey lang pumatay bilang parusa sa pumatay. Naguguluhan ako, puwede bang 'wag pumatay, period. Okey, sino 'to? Tobit Cruz. Tobit Cruz, naguguluhan ka, sige ipapaliwanag ko sa'yo, Ah, listen good. Papaliwanag ko sa'yo, pero, sandali lang, hahapyawan ko lang si Alicia, yung namatay na binaril nitong ano sa Caloocan. Kasama ang kanyang live-in partner at, yung live-in partner buhay pa, nasa ospital. Well, alam naman natin si Alicia bastos ang bibig, yung bastos ang bibig, yung bayaran na vlogger ni BBM, 'di ba? Bastos ang bibig nun, napaka-brutal kung magsalita. Marami rin siyang mga akusasyon against kay BP at kay dating Pangulong Duterte. Ano siya, maano talaga, talagang parang hindi bagay bilang isang babae na lumalabas sa bibig mo ang mga salitang yon. Kaya lang, ang ano kasi, ang pinaka-point ko, ang daming mga lumalabas din na video na, kaya sige, ano, okay na, yan na, identity nyo. Sige na, okay na, ayan na identity niyo. Parang pinapalabas nila na yan ang galawang Duterte. Na Duterte ang may gawa, Duterte ang nag-utos niyan. Diyos ko naman, ang mga nagpapakalat ng BBM vloggers din, yung iba, mga kasamahan niya, ni Alicia RIP sa'yo, tapos yung iba naman, mga babaeng kaibigan niya na minsan nakakasama niya sa video. Diyos ko naman, pakiusap naman sa inyo sa mga kasamahan nito na vloggers, sa mga kasamahan na kasama nito na nagbi-video, wag yun na gawing content ang tao, namatay na eh. Ayun ang pangalawa, hindi Duterte ang ano doon, ang may gawa nun, hindi si Inday Sara, hindi yung mga vloggers ng ano ng Duterte. Hindi niyo alam ang personal niya ang buhay. Dati kasi ano siya eh, yellow card siya eh. Yellow. Nag-ano na lang, nag-combine na lang nung nanalo si PBBM. Yellow talaga siya. Ang pinaka ano niya si Trillanes at saka si Ontiveros. 'Di ba? Yun yung ano niya. Ang pinaka ano kasi dito, ang pinaka point dito, kahit sinong vlogger, si BBM o mga defender ni BBM, hindi na kaya ipagtanggol ang administrasyon niya. Kasi nga, matindi na ang krimen. Napakatindi ng krimen, holdapan, patayan, flood control, nakawan, hindi na makokontrol eh. Kahit anong pagdedepensa nyo, hindi makokontrol. Alam nyo ba, itong si Alicia na namatay, may boyfriend to na ano na pulis, ex-boyfriend. Nag-file siya ng case sa Bausi eh. Tapos na ano na dismiss. Nag-file ulit siya sa Pasig naman. Oh, posibleng may kinalaman 'yon or posibleng may kinalaman din yung personal nilang trabaho ng boyfriend niya, yung buy and sell. Ayun ang ano ang tinitignan at yung pinal niya na kaso sa Bausi dito sa ano niya ex-boyfriend niya. Ayun ang dalawang matibay na ano, na patunay, hindi yung Duterte. Kaya kayong mga kasamahan niya sa pagba-vlog, kasama niya sa pagde-defend sa ano, sa BBM, wag niyo na gawing content ang tao na matay na. Tignan niyo yung ibang anggulo. Ayun ang totoong may kasalanan, 'di ba? Hindi yung Duterte, napakalayo nun. Gamitin niyo yung utak niyo. Kasi kami, hindi na kami kailangan ng ano, lahat kami may pagkakakilanlan kami, may mukha kami. Dinidepensa namin ang Duterte kasi sa tingin namin, ito yung dapat na nandito. Ito dapat yung ano, hindi dapat siya ang ginigipit, ganun. Okay, balik ako sa Tobit Cruz. Naguguluhan ka? First of all, bakit kasi papatay kung ayaw mo mamatay? Di ba? Siguro may balak ka talaga pumatay, kaya takot ka mamatay. Nakuha mo. Kaya yung iba, inaano ang death penalty eh. Kasi, example, ang kriminal, ang nag-hold up, nahuli, or mahuhuli na siya, anong gagawin niya? Papatay siya ng tao para makatakas. Hindi mo mapiplease ang tao, kasi ang tao lahat, may mga wild thinking, may mga utak kriminal. Lahat yan, iba't iba lang ang nagtitrigger. Okay? Kaya may death penalty. Marami nagpo-propose ng death penalty. Oo, sino ba naman may gustong pumatay? Di ba ayaw naman natin eh. Kaya lang sila kasi, gusto nila pumatay ng tao ng ganun-ganun lang. Tapos pag sila nahuli, pag sa kanila i-apply, hindi pwede.
Bakit? Kasi may human rights, kasi maraming mga, batas, hindi dapat kailangan yung tao kasi papatay mo lang basta-basta gano'n. Eh, yung kriminal na yun, pinatay niya lang basta-basta. Hindi pa, wala pang laban yung tao, bata, matanda, babae. Pumunta ka sa sitwasyon nila, pumunta ka sa sitwasyon ng isang taong, um, imagine relative mo na namatay. Tapos tatanungin ka, if a person kill your family member, deserve to live. Dapat. Eh, kaso pinatay siya, eh, 'di ba? Ang parusang kamatayan naman hindi yan nakabase lang para pumatay lang ng pumatay ng tao. Hindi yan doon. Walang pinagkaiba yan sa sa pagnanakaw. Sa pagnanakaw, eh, talagang ang tao may instinct, may pagkakataon na magnakaw. Hindi lang nila minsan ginagawa, depende sa pagkakataon tsaka sa magti-trigger nga nito. Kasi kung lahat hindi magnanakaw, eh, bakit pa naimbento yung padlock, 'di ba? Oh, ngayon kung sasabing mo 'pag pumatay, 'wag mamatay, wala naman gustong pumatay ng tao. Iba't iba nga lang nagti-trigger, sitwasyon, may kailangan siyang gawin, reward, mga gano'n. Kaya dapat may batas na death penalty to guide them na, "Ay hindi, 'pag gawin ko 'to, death penalty ako, eh." Hindi para anuhin ng tao, iga-guide 'yun. Hindi lang may death penalty, dapat matakot na lahat kasi may death penalty. No! Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? 'Di ba? Wala namang gustong tao na pumatay, eh. Eh, 'di ba kaya lang 'pag it depends na situation kung nasa alanganin siya siguro dun lang magkakaroon ng pagkakataon. Parang ito, yung kay Robin, yung nagsabi na na papatayin si Robin, barilin na lang daw. Yung nagsabi, oh, alam mo kung ano sabi niya, 'di ba? Panay sorry siya. Wala na, damage has been done. Gumawa ka ng salita, ikaw, hindi ka naman, sino ba yung babaeng yun? Hindi ka na bata, hindi ka na dapat turuan ng paulit-ulit. Kasi bata lang ang sinasabihan ng paulit-ulit. Nagtatrabaho ka pa nga sa sa airplano ba yun? Sa AirAsia? Oh, tapos kung magsalita ka ganyan, lahat ng bibitawan at gagawin mo, bibitaw mo salita at gagawin mo, may katumbas sa consequences. Bakit? Kasi nasa tamang edad ka na. Tapos ngayon, sorry-sorry ka kay Robin. Eh, paano kung pinatulang ka ni Robin? Kung iba-ibang senador lang yan. Eh, lalaki yan eh. Kahit pa paano, hindi niya talaga pinapansin mga babae, lalo pag mabababa ang utak. Ngayon, sorry-sorry ka. Sabi niya, nawala naman na ako sa trabaho. Ganun lang yun. Ano pa na naimbento ang batas kung hindi ka kailangan panagutin? 'Di ba? Parang sinasabi mo na, "Sige na, kalimutan niyo na yung sinabi ko, ano niyo na ako kasi nag-sorry naman na ako at ang pinakamabigat, natanggal na ako sa trabaho." So, gano'n lang 'yun. Eh, paano, eh, may batas tayo, eh. Ano, display lang 'yun doon? Tapos sa iba, sa kalaban ng administrasyon, ia-apply? Ang lesson diyan, mag-ingat-ingat ka kasi ikaw sa mga salita mo kung sino man yung babaeng 'yan, hindi ka na bata. Hindi ka na bata, ang opinyon at pananalita mo napaka-powerful. Napaka-powerful ngayon lalo't napakainit ng usapin na ganyan ngayon. Oh, baka gusto mo mag-apply kay BBM, mag-apply ka. Alam niyo etong kaguluhan na 'to, hindi na 'to normal kasi tulad nga sinabi ko kanina, hindi na 'to kaya ipagtanggol ng administrasyon at ng mga vlogger niya o taga-depensa niya. Hindi na. Yung krimen, yung mga pagnanakaw na 'yan, yung baha kada taon at yung pinaka matinding krisis na nga ngayon, eh, kokonti ang trabaho, hindi na kayang pagtakpan, eh. Kahit sabihin na napakataas pa rin ng moral natin, napakataas pa rin ng health natin, lahat-lahat, hindi. Hindi na kaya. Kasi lumalabas talaga, eh, mismo kapag may nangyayaring hindi maganda, talagang yung kalikasan ang ay, okay pa yung natin, nakokontrol pa lahat ng tapos biglang umuulan na malakas. Oh, okay pa ba? Hindi na kaya ipagtanggol, eh. Yun yung totoo, yun yung katotohanan dito. Kaya nga ang tao nagagalit, sobrang nagagalit kaya hindi nawawalang problema. Isa lang naman ang solusyon sa mga 'to, eh. Alam niyo kung ano? Kasi itong mga kaguluhan na 'to, may isang solusyon lang dito, siyempre isa lang, Duterte lang. Yun lang ang solusyon dito, eh, wala na iba.